Hello everyone! Ngayon naman ay simpleng bibingkang balinghoy ang lulutuin natin sa kawali. Kaya naman, gumamit ako ng grated cassava na frozen to pero syempre itinaw ko na. At gagamit lang tayo ng 2 cups. So kung yung press na balinghoy ang gagamitin nyo, maggadgad lang kayo ng 2 cups. Medyo hindi kasi maganda yung mga nabibili dito na press na balinghoy, kaya yung frozen na lang. So pagkatapos nyong gadgarin yung inyong balinghoy or yung inyong kamoting kahoy, ilagay natin dito sa isang salaan or sa strainer. Tapos tatanggalan natin ng pinakasabaw. Idiniretso ko na rin sa kawali para dire-diretso na rin sa pagluluto para hindi na tayo palipat-lipat pa kasi yung pinakasabaw niya ay gagawin naman natin na pang toppings. Ganito lang ang pagtatanggal natin ng sabaw nitong ating kamoting kahoy or nitong ating balinghoy. Gagamit lang tayo ng sandok or kutsara, then ipipress natin dito sa ating kamoting kahoy na nakalagay sa strainer. Ilagay naman natin ngayon sa isang bowl kung saan natin titimplahin. At ang ating molder na gagamitin ay lalagyan natin ng dahon ng saging. Ngayon naman, yung ating grated cassava ay lalagyan natin ng 1/2 cup na evap milk. At ang ating gagawing pampatamis dito ay condensed milk naman. So 1/2 cup din ang ating gagamitin. Pero depende sa inyong panlasa. Kung gusto nyo medyo matabang ng konti, bawasan nyo. At kung gusto nyo naman na tumamis, medyo matamis or mahilig kayo sa matamis, dagdagan. At meron din tayong vanilla. Haluin lang nating mabuti para magsama-sama ang ating mga ingredients. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng Udelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. Ngayon naman ay isali na natin dito sa ating molder itong ating mixture. Gumamit ako ng 6x2 na baking pan dito pero pwede rin kayong gumamit ng ganera. Ngayon naman dito sa ating kawali gagamit tayo ng patungan para dito sa ating gagawing bibingka. So ayan, pagkatapos ay atin ng takpan at ating lulutuin sa medium heat ng 30 to 40 minutes. Kahit anong kawali po pwede natin gamitin basta meron siyang takip. At atin lang titingnan-tingnan itong ating nilulutong bibingka. Sa paggawa natin ng cassava bibingka or yung balinghoy na bibingka, hindi naman natin kailangan na meron tayong oven. Sa kawali lang, talo-talo na. Ngayon naman ay itong ating topping. So yung sabaw kanina, lagyan natin ng kalahating cup na dark brown sugar. Haluin lang natin hanggang sa maluto itong ating sabaw ng balinghoy. At ang paghalo natin ay continuous lang hanggang sa maluto. Kaya naman, yung ating GCash pa premyo ay tuloy-tuloy lang. Kaya tutok lang sa Udelmo's Kitchen. At baka ikaw na ang isa sa mapipili natin. Kapag ganito na, halos kalahati na lang yung natira, luto na itong ating toppings. At ilagay na natin dito sa ibabaw nitong ating bibingkang balinghoy. Basta once na naluto itong ating toppings, pwede na nating ilagay kaagad dito sa ibabaw nitong ating bibingkang balinghoy. Tapos ikukontinuous lang natin ang pagluluto nitong ating bibingka kasama ang toppings. Muli nating takpan at hintayin lang nating maluto. Ngayon naman ay i-check natin kung pwede na. Ang pag-check natin, pwede tayong gumamit ng kutsilyo na maliit, toothpick, or stick ng barbecue. At kapag tinanggal na natin ang kutsilyo na malinis na walang kasamang kamoting kahoy, ibig sabihin nun luto na. Kaya tanggalin na natin sa apoy at ilagay muna natin sa isang tabi para palamigin.
At kapag malamig na, syempre, atin naman titikman. Kaya humiwa na tayo. Alam nyo, napakabango, napakalaking bagay talaga na meron siyang dahon ng saging. Ito yung isang sikreto talaga sa bibingka. Lagyan nyo ng dahon ng saging kahit sa oven nyo lulutuin or kahit sa hurno or sa kawali. Ang lakas pong magpalasa ng ating dahon ng saging. Nagbibigay siya ng extra lasa sa ating bibingka. So ayan, gusto ko yung nasa sa ilalim kaya kukunin ko yan yung medyo dumikit sa dahon ng saging tapos medyo dark brown. Ang sarap nun. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tikman na natin, mag-ready ng kape or kaya tsa. Pwede rin naman soft drinks at kung medyo health conscious, tubig na lang tayo. Simpleng mga ingredients lang pero napakasarap. Ito yung mga traditional na bibingkang kamoteng kahoy. Kaya naman itong ating mga pa-shoutout ay susunod na. Mega love shoutout to Maripel Yao. Mega love shoutout din kay Bernadette Saligumban ng San Mateo, Rizal. At pa-shoutout din daw kay Tireman Lutak, sabi ni Tess Dison. Shoutout to you. At kasama din natin si Mean Mojica. Kaya kung gusto nyo ng lutong pamprobinsya, mga tipid na ingredients at masustansya pa, subscribe Mean Mojica. Mega love shoutout din kay Juvelyn Guevara. At kung gusto nyo ng mga pang-good vibes, puntahan natin si Team Pasis Vlogs. Meron din mga video reactions at Buhay Canada. Syempre, mega love shoutout sa mga taga Bulacan, lalong-lalo na kay Che Loraya. Kasama din natin si Miss Erlinda Espinosa ng Tarlac City. Mega love shoutout to you. At para naman sa taga Jeddah na si Edward Lyon. Shout out to you, Edward. At shout out din kay Kim's Kitchen. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo at bye-bye!